usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. At sa inyong may sakit, walang sakit, at ayaw magkasakit, tutok na po kayo. At sa ating pong mga online viewers sa ating Facebook page ng OzoneMed Wellness Clinic at YouTube channel, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Deborah. Ako si Jiray, sa mga nagtanaw karon sa CCTN Channel 47 o sa mga nagtanaw sa mga local cable channel sa inyong mga probinsya, stay tuned kay kini ang New Start OzoneMed Health and Wellness Talk Season 3. Ito ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcomes. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Ang ozone po will help, no? So, Right. pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So, there will be improvement po ng cellular function and reduction ng inflammation. Ito yung magsasabi sa katawan natin na, merong problema, merong pamamagaba, merong pang nasira sa katawan. Kada episode among ihatod kaninyo ang mga impormasyon mahitungod sa mga sakit, pero dili lang ni para sa mga may sakit. Hasta usab kamo nga nagtan-aw mga walay sakit o dili ganahan magkasakit. Ang nagbigay po sa akin ng lakas ng loob talaga, yung anak ko, na sinabi yung mami, huwag kang umiyak, huwag kang galing. Nagagamot na yan. Sobrang natakot talaga ako. First time sa buong buhay ko na naranasan ko lahat ng ganung laboratory. So natakot ako. Pero nandun din naman yung faith kay God na talagang lahat yun pagdadaanan ko dahil yun yung plano niya at talagang pagdadaanan ko yun. Pero nandyan siya para tulungan ako. Malaki yung possibility na magkaroon ako ng colostomy bag. Nakakabigla din, ano? Lalo na, bata pa yung anak ko. Ang sabi naman ng doktor, kailangan daw operahan ako. Kailangan ko pong bumalik ng Dubai. Sabi sa akin, Sir, i-admit ka na namin. Sa mga nanonood ngayon sa online at local channel ng CCTN, ako po si Deborah. Mayong adlaw, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa mga nagtan-aw sa online. Kini si Jiray and you are watching New Start OzoneMed Health and Wellness Talk Season 3. You know, Kuya Jiray, here in OzoneMed Wellness Clinic, our mission is to educate our patients, not just about health and wellness, but also about other modalities of treatment, lalo na ang sakit ng cancer. Tama ka, Deb. Mauni ang atong advocacy. O kamo nga nagtan-aw din ha, tawagan ng inyong mga silingan, ng inyong mga kapamilya. Kay kini nga episode, amo kamo hatagan og mga maayong ideas o wisdom kung unsay angay buhaton kung naamoy gibati nga sakit. Dili lang ni sa mga tiguang ha, para sa ni sa atong mga kabatan-unan nga nagtan-aw karon nga naapod mo'y mga ipangbati nga balatian nga maglisod mo kung asa mo padung ang sa nga doktor inyong angay duolon. Busa tutok mo kamong tanan kay kining among programa ug ang ozone therapy mo ni among gitagana para sa ninyong tanan. At sa programa pong ito, sasagutin rin ng mga doctors from OzoneMed Cebu, OzoneMed Bacolod, at OzoneMed Davao ang mga commonly and frequently asked questions about health and lifestyle. Yes, Deb. Kani nga programa, Deb, mas nidaghan ang atong coverage, no? From the previous season 1, season 2, mas nidako ang atong mga lumawak sa Philippines ang atong mga pasyente, no, sumula sa Visayas, sa Mindanao, ug syempre sa Luzon. And syempre din sa Mindanao, nasakop na pod nato ang buong Mindanao. Meron na tayo mga pasyente from Bukidnon, meron na tayo sa Sargen, meron na rin po tayo sa Misamis, sa Zamboanga. So ingon ana na po kadaghan ang atong natabangan dinhi sa ozone therapy sa OzoneMed. Wow! Tama ka dyan, Kuya Jury. At mas exciting pa po ang ating Season 3 Bakit? dahil hindi lang po magko-collaborate ang ating mga doctors from Cebu, Davao at Bacolod City para pag-usapan nila ang mga relevant health concerns like risk of cancer, metastasis at lifestyle diseases. Mas marami pa po silang
pag-uusapan about the health benefits of ozone therapy na talagang proven na ng ating mga pasyente. And syempre, season 3 ito, Deb, no? Mhm. Mas marami kaming new testimonies about healing and overcoming. So, mas marami na silang mapapanood kasi mas marami na ngayon ang gumagaling through ozone therapy. So, yan ang aming offering sa inyo nitong season 3. Mas marami kaming topic na pag-uusapan, mas marami kaming testimonies na dapat ninyong abangan. At hindi na po natin patatagalin ang episode na ito. Here's our medical director ng Ozone Med Wellness Clinic na isang breast cancer overcomer for 18 years na si Dr. Rio Barares with our Ozone Med Clinic branch doctor. Kung ano man ang topic na pag-uusapan nila, yan ang inyong aabangan, kaya tawagin ang kapitbahay, ang inyong mga asawa at mga bana o asawa, ang inyong mga ginikanan o ang inyong mga silingan, kay magsugod na ang atong mga doctors. Good day! Thank you, Deb and Jure, for that wonderful introduction. And we're so thankful today. Today we have another topic, and we are here in the fruit basket of the Philippines, in Davao. And with me again is Dr. Coles Badoy. Greetings ka muna, Dr. Coles. Mga Dabawenyos, kamusta kayo dyan? Yun, naku, napaka-interesting ang topic natin, Doktora, no? It's about longevity. Naku, ganda talaga ng word na longevity. Mhm. Meaning, living well and long. Yes, ayaw natin ng longevity nga, pero bedridden tayo. At the Yes. same time, gusto natin long life din tayo, pero beauty pa rin. And no? well-satisfied life. Right to that. Okay, so let's define first what is longevity, no? And it's a way wherein we could find out whether that person is minsan as a doctor, di ba, no? Dahil sa ating mga specialty and experiences, especially when we are dealing with cancer, no? Sometimes patients really asking ano ang status, ano ang prognosis, no, ng ganitong certain case. And now talagang nandun ang height ng hope natin, Yes. na we could share our experiences that we have started here in Davao, no? Ang dami na rin cases ng cancer dito, no? Yes, Doctor. And then other degenerative diseases, mind you, talagang very very fruitful ang Davao, and we're so looking forward for more places here in Mindanao to reach out for more and help out more people na naghahanap ng mga katugunan, no, for their health issues and status. Kaya there are measures tayo na ginagawa of how we could really expand this life, And I, for one, I'm so thankful, Doktora. Kaya parang payback natin ito. Pasasalamat ko din, And during the time that I was diagnosed as a cancer patient, 2008 yun. Namantakin mo, it's 2025 now, no? And I'm getting into 18th year. 18 years of being out of the cancer journey. Kaya I'm so thankful and to the Lord giving me this fruitful life and expanded for more and reach out for more brethren here in the Philippines, no? Paano natin ginawa yon, yung experience na to. Kaya very exciting ako na ma-share natin tong longevity measures Yes, natin. Doktora. Long live, Right. Doktora. So the longevity measures, it refers to the various methods and metrics that we are used to assess, no, and the quality of the length and the quality of the life of a person, not only for the individual but for the community as well, no. Meron tayong i-breakdown natin ito, Doktora, kaya excited ako ma-share natin, Hindi lang dito sa applicable yung longevity na to, at mamaya malalaman natin dun sa mga other places bakit madaming mga long life, ng mga naglalakad pa sa daan, hindi Yes, nakayuko. oo. At talagang nagtitil pa sila ng farm nila, no? Ano yung mga places na yun, malalakas sila. Doktora, very good. Alright. Actually po, ang lifespan po sa Pilipinas ngayon is 65 years old. So pag umabot ka ng 65, talaga kumbaga sabi nila, jackpot ka na, 65 years old. Pero dati kasi, Doktora, matatagal pa ang mga tao, no? So pero, Doktora, meron sa 5 areas in the world na merong mga centenarians. Tinatawag silang centenarians kasi they are reaching 100 years old. Oo nga, At
doon sa base ng research natin, ano kayong mga places na yung doktora? Sige nga, meron ka bang isa? Yes, ang number Wow. 1 yung sa Okinawa, Japan, doktora. Wow, Okinawa, Japan, malapit lang yan sa Pilipinas. Eh, naisip ko nga, doktora, paano ba sila naging centenarian? Alam ba ginagawa nila doon? Mahilig silang maglakad, Dok, sa Japan, di ba? Ayun, From their mm-mm. place of home to their workplace, naglalakad lang sila. At saka, tingnan mo, ni-research mo ba kung ano yung mga pagkain nila? Ay, doktora, di ba mahilig sila sa mga bento meals? Bento, meaning, ang Diba? bento po kasi sa Japan, kompleto na yun eh. Mm. Bento box. Yan ang nadidinig Bento nyo, box. no? Bento box. Ginaya nga natin eh. Oo nga eh. Pero mapapansin mo, small but equally divided. Yes. And you would really measure yung ng kilocalories of caloric content. Dok, may mo, gulay sila, di ba? May mga Mm. repolyo, may carrots, di ba? Tapos may meat. Yun Tapos may nga, rice. based doon sa research natin, parang ang sinasabi doon plant-based sila eh. Mm-mm. Ayun. Ano ba yung mga plant-based protein na yan? No? Plant-based plants na plant-based na nga. Ibig sabihin talaga mga plant at mga freshly produced ito na kinakain nila. No? Katulad nung ginagawa natin dito, ina-advise din natin, lalo na yung mga cancer patient. I, for one, again, nag-plant-based diet din ako. Talagang, I have to change itong mga kinakain ko. Especially yung mga miti-miti. Alam mo naman, masyado tayong carnivore. Tama pala, doktora, yung kasabihan sa Pilipino, no? Kumain ka ng gulay para humaba ang Haba ang gulay. gulay. Kala ko pang advertisement lang yun eh. Oo, Totoo ginagawa pala. natin yun pag nutrition month. Nung I Mm-mm. remember when I was in high school, may mga may mga cheering tayong ginagawa, especially the nutrition month. And by the way, nutrition month is coming Yes, by June. July, no? Kaya tamang-tama, we are ahead of the time that we are really focusing on what things to eat, no? And what food are we going to enter in dito And sa doktora, part ng longevity kasi yun eh. Because what we eat, we become. Yes. So kung gusto mo maging long live, na maging centenarians, dapat maganda ang pagkain mo. Maganda at tama. Ayan, tingnan mo ha, meron tayong nakuha sa research. Ano may mga plant-based na yan, ano? Isa yan yung kamote. Doon ang isa pang plant-based na favorite ko, tofu. Ayan. Tofu. Firm, tokwa, whatever. Basta tofu. Soybean kasi si ba, doktora? Oo, Plant-based. soya beans. Ayan, mga pinsan po yan ng munggo. Huwag Yeah. natin sisihin ng munggo. May measurement po ang pagkain ng munggo. Yung iba sa inyo, hindi kasi na may metabolize yung munggo eh. Kaya nagkakaroon ng joint pains, nagkakataas yung uric acid nila. Because they are not very well na matunaw yung metabolism na yun ng mga kinain nilang mga munggo. But actually, there are methods kung paano mo matatanggal yung Ang ginawa ko po nung tinuruan ako, by the way, in Loma Linda, it is one of the places also where yes, there are a lot of 100-year-old people, no? At doon ko natutunan kung paano ko ipiprepare yung pagkain ko. Noong una, umiiyak ako kasi sabi ko, naku, ikaw pala ang maghahanda ng pagkain mo. Kailangan alam mo yung ano nilagay mong ingredient. Kasi sometimes when we are eating a lot outside of our home, Dok. you don't know ano yung mga additives na mga Yes. dinadagdag sa pagkain. And pagka too much yung sodium, ano nangyayari? Diba? May problem tayo sa kidney. Yes, Nagpo-form, hypertension. yan, hypertension. Sakit sa puso. Nagpo-form ka agad, stone former ka kaagad, Mm-mm. lalo na kung di mo matunaw yung lahat ng mga kinain mong meat na yun at masyadong madami ang sodium content. Kaya talagang we advise our patient here, no, in our Ozone Med Clinic, that we are also teaching them how to prepare their food and being independent. Again, we are testing also the quality of life of a patient, no? Na kung saan hindi siya dependent do sa caregiver na. Nakikita mo may improvement na siya. May kwalidad na yung buhay niya. Na hindi siya nag-iisa. Oo, mag-iisa ka. You can do a little washing or a little movement. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng good prognosis sa sitwasyon mo. Di ba, no, doktor? Yan ang ginagawa, doktora, sa Okinawa, Japan. Those people po who are living long, mga 100 years old centenarians, nagsasaka pa yan, nagtatanim, nagpupukpok, karpintero, whatever, Dok. Oh, yes. Kaya grabe ang kanilang muscle strength. Thank you, Jesus. Alam mo, kayo na nandiyan, mga parents ninyo,
huwag niyo silang hayaan na nakaupo lang. Talagang, kung gusto nilang gumalaw-galaw, sabi ko nga term ko pa rin, galaw ng di pumanaw. Because Yes. all the blood flow will just circulate well, no? Pagka Mm. gumagalaw ka, may activity ka. Kaya, again, tayo, pag uupo tayo ngayon, talagang chest out, stomach in, para laging straight yung spinal cord natin. Ganon din yung mga edad na, kahit nag-iedad na tayo, ayaw natin na pagdating natin ng pagtanda natin, nakayuko na tayo, may hawak na tayo, Yes, hindi ba? Dok. Kaya kung napapansin ninyo, yung mga elderly, mami, sit up straight, no? Chest out, mami, ganyan. At saka ang ganda na expansion din ng lungs nila. Kaya isang paalala sa mga kabataan, no? Kung kayo may mga elderly parent, turuan to ninyo kayo din mismo maging example po tayong lahat. And Samahan na nila mag-jogging, doktora, yung Yes. mga lola and lolo. Kung kaya mag-jogging, pero walking is also Walking, start, yes, no? doktora. Start ka, no? But for those po na hindi po kayang mag-jogging or mag-walk, pwede naman po may sitting exercises. So, meron tayong share workup like pwede mag-stretch sila, doktora, or like extension. Or kung ayaw talaga, minimum na lang, doktora, yung handball. Oo, yeah. Basta gumagalaw, no? Di ba yung Part of longevity. Yes, pati yung handball na yun, pwede na rin exercise doon sa ninyo, sa mga finger, no, di ba? Para maiwasan natin carpal tunnel, yung mga madadalas na sa computer dyan, kaya nagkakaroon ng carpal tunnel kasi ganun-ganun lang siya. Wala nang ibang flexibility na 8 hours. ginagawang Lalo exercise. yung mga ano natin ngayon, Dok, no? Yung mga tao na nag-work, no, sa grave shipyard, no, na work. So, 8 hours ka na sa computer. Ganyan lang. So, may muscle pain ka, tapos you have this pain sa fingers. Oo, naku, kaya sinasabi din natin na every 2 hours you get up from your sitting position, you walk, ano, and then drink a lot of water. So, meron pang isang lugar, 3 lugar yan na kailangan natin puntahan, ano. Yung isa napuntahan ko na okay? Yung Loma Linda, napuntahan ko yan. And I'd like to visit naman Sardinia, Italy. I've been in naku, Italy. Sa Milan nga doktora. lang kami nagpunta, no? Kaya, mahirap Ang Milan kasi fashion center lang yan Shopping ka dyan. Although, nagwo-walk ka rin, ano. Yun nga lang, shop until you drop. Sa Milan. Sa Milan. Dok, sa Italy kasi, di ba, Mediterranean diet? So, yung Mediterranean, mahilig sa yes. nuts, olive Yes. oil, whole grains, ganyan, Yan, Dok. ang Mediterranean, mga beans and nuts, and mga whole grain. Whole Ano ba yung mga grains. example ng whole grain na yan, doktora? Is basmati rice a whole grain rice? Basta lahat na may fiber, high fiber. Yes. Oo. Hindi natin ina-advise yung puting-puting gatas tuloy, puting-puting Rice. rice. Lahat ng puti bawal kasi lahat ng puti ay refined. Puting Right. flour, puting rice, puting sugar. Bleach na siya, nawalan na siya ng mga Tapyas mineral. na yung mga fiber. So, Oo. wala na tayong fiber doon na makukuha, wala na rin nutrients. So, the more po na mas darker color, like yung mga red, brown, red rice, ganyan, yan po, mas better in terms of fiber content. Pinababa na ngayon ang rice ngayon. Oo nga. Hindi ibig sabihin sa NFA, hindi maganda. Maganda nga yung medyo hindi puting-puti talaga. Gusto Mas natin ko yung may medyo kulay. dull white. Oh, yes. Meaning may natira pa. Hindi siya yung shiny na shiny. Kasi may mineral content pa po yun. Rich in vitamin D. Okay. So, Mediterranean diet, at saka yung diet na plant-based na pinag-aralan natin. There are another areas. In Costa Rica pala, meron din. Ano? Bakit kaya? Ano kayang klase ng diet nila doon? Nicoya Peninsula. Peninsula. Oo. Mahilig din sila sa mga beans, doktore, no? Oo, mga beans, fruits. corns, hindi naman yung genetically modified. Yung pag sinabi po natin kasi genetically modified, mga ano na yan, in-spray yan ng mga pesticide para for commercial purposes production. Kaya Kuminis, di ba? yes. Another advice natin pagka naguhugas tayo, nililinis natin ng yung vegetable. Ako tinuruan sa Loma Linda, in 1 liter of water, dun sa basin, you put 1 tablespoon, 1 to 2 tablespoon of the baking soda. Yan. Linisin mo muna yung mga vegetables mo, yung mga leaves, And then mapapansin mo, pag ibinabad mo yun, 15 minutes or 30 minutes or more, yung kulay dilaw na dahon, nagiging green. Saka, Dok, mas crispy siya. Oo, Yung sa di mga ba? leafy greens natin, mas crispy siya, Dok. Yung mahihilig sa crispy Sa mga kangkong. salad dyan. Kaya lang, baka
gamitin nila yung deep fry, deep Ay, oo fry. nga, Ayaw din oo. natin ng deep fry kasi too much oil Sayang yun. din. Air dry ang tawag na yun. Pwede rin maging crispy yun. Okay? So, another one is in Greece. No? Icaria, Greece. Dahil Mediterranean din ang ginagamit Same yan sa nila. Italy. Again, dun sa Costa Rica, dahil malapit ang mga beaches, I think there is also something to do with the sea breeze. No? The sea breeze, the air, the environment, no? Pag walang masyadong pollutants, ay naku, napakaganda. It's just like a paradise. Parang Pag Blue tinamaan Lagoon, ng sunlight, doktora, 'di ba ang water sa beach, no? So Mhm. ozone, natural Oh, ozone yeah, na 'yun. natural ozone Oo. yun. Yun ang mga sinasabi natin. Ang waterfalls, natural ozone yan. Yung mist, kaya doon ka magsisingot, doon ka mag-i-inhale and exhale. Ang dami natin pong mga waterfalls here in the Philippines, no? Ayan, Hinulugang Taktak, ano pa yung mga Dakak Falls, ano pa yung mga dito sa Japan tulad. Dito sa Davao, ang dami nyo rin mga falls, ano? Kaya ang tip pala, doktora, pag pupunta sa mga water sources or water forms, deep breathe para na Yes. ma-maximize yung natural ozone. Right, because in water, there is oxygen molecule. Yes, O2. Isa lang atom yon, no? Pero yung ginagawa natin, 3 bola o 3 atom ng molecule yung ozone. Yun ang difference doon, Yes, okay? medically grade. So, kanina, meron pa tayong yung mga mountainous area. Mountainous area like Himalayan. Kaya may Himalayan salt, ano? Yeah. Mas healthy daw ba ang Himalayan salt kasi Oo. sa Himalaya? Mapapansin mo dito sa Baguio, titingnan mo yung mga yung mga elderly doon, talagang long life sila. Oo nga, Dok. Yun Siyempre nga lang, medyo hindi sila nabigyan ng more of the calcium because these mountainous people, talagang puro vegetable lang din sila. But again, kailangan may something balance din eh. Hindi lang natin alam kung ano nagiging form of calcium nila doon for their bone health, no? Kaya yung iba sa kanila talaga sa too much exposure from the coldness also makes your skin wrinkled. 'Di ba? Pagka nababad Yes, sa lamig, oo. parang ganun lang siya. Pero kung babalance mo din 'yon at bumaba din sila ng konti at pag may sunlight exposure, nababalance din yung mga hormonal releases na 'yon para mas maganda yung yung formation ng collagen. no? Naalala ko, doktora, nung COVID time, so yung mga tao, they're going to their farms or to their areas, land nila, no, sa mountainous areas kasi they don't like the city. Kasi nung time ng COVID, kapag nasa bundok ka daw, ayun nga, mas safe ka. Siguro that's the rationale for that. Right, no? Kasi rainforest yun eh. Yung amoy gubat, talagang natural ozone yun. Yan ang Ano ba yung tawag nila? Ang sarap ng simoy ng hangin. Yun ang mga terms, no? yes. Tama, doktor. Talaga. And then, hindi tayo mawawala ng pag-asa, mga kababayan. Here in the Philippines, pwede po nating gayahin, no? Yes. Yung mga ginagawa ng mga taong ito sa Okinawa, Japan, dahil sila ay nagtatanim, plant-based talagang mahilig sila sa gulay. Talagang, yun ang sikreto sa gulay, at talagang puro gulay, walang mga walang mga animal protein. Walang no? process. Walang mga process, ayan. Yun pala, naturally grown, no? Whole food. Yes. And then, sa Greece, sa Italy, and Himalayan areas, and now in Loma Linda, California. And I'm so thankful to the Lord talaga from them. Natutunan din namin how to prepare the food and how to make it clean, no? At walang additives lahat ito. So, all naturally prepared. Let's talk about naman yung yung mga measurement natin. Kasi in our generation now, we can talk about how can we measure the longevity or the lifespan of a person, no? There are a lot of measures to check it out. Kasi ngayon dahil mga DNA natin, nalalaman nga natin kung ikaw nga yung by DNA, di ba? Ikaw ba ang tatay nito? Or by DNA yon. Ngayon, nalalaman din natin yung longevity ng person by the measurement of epigenetic testing. DNA level ito. Medyo mahal ng konti. Meron din tayo na yan. Kaya lang talagang gagastos ng malaki dito sa Pilipinas. Okay? Even in Singapore also. But if you really wanted to know yung prognosis ng ng lifespan ng tao, then these are the testing testing ground na ginagawa natin.
tayo naman, basic lang naman tayo of how we really quantify also the prognosis of our patient. Ano? And mind you, tumor marker is one, no, na inaano natin, tinetest din natin. Okay? So, there are other measurements na ginagamit pa rin, ano, kaya again, we will be expanding it more. Ang tawag nga doon yung epigenetic clock, no? Let's talk about the telomere length naman. Ayan, Yan, no? doktora, Oo, nauso medyo yan ano eh. yan eh. Yung telomere lengthening or shortening. Kasi ang based sa science po, yung telomere is part po ng genes yan, no? Na gina-measure siya para malaman po yung estimation ng lifespan. So, for example, kung ang telomere mo is shorter, so meaning shorter ang lifespan mo. Pag longer, is you have a longer lifespan. Ay, kaya nga po. Dito po na, there are a lot of factors in how would you expand, how would you, really, yun ang goal natin, expansion and lengthening of the telomere. Yung hindi ka iidad ng itsurang matanda, kundi if you are really wanting to have a long and longer lifespan, then follow kung ano yung mga factor na to na nagbibigay sa atin. And that is one factor that makes my telomere also lengthen. And I believe so. And if you continually talagang watchful ka and monitoring all those factors na tinuturo natin sa ating programa, napapasok ulit dyan yung New Start program natin, doktora, napakalaking factor ito. Lengthen the telomere, the telomere length, ng ating And then, marami pang mga testing actually, But again, piliin lang nga natin na hindi na magkaroon ng marami pang kagastusan sa mga testing na yan. Tingnan na lang natin yung outcome ng mga measurements at mga therapy na ginagawa natin dito. Doctora. Like increasing quality of life. Ano po ibig sabihin nun? When you say increase quality of life, okay ang pagkain ng pasyente, pagtulog, ang functionality niya, meaning tumatayo, umaalis ng bahay, so nagagawa niya yung mga gusto niyang gawin, not the bedridden type, no? Yes, ayaw natin naka-bedridden plus the cognitive function, doktora. Talaga, if we are all in together, all of these factors that day-to-day itong ginagawa natin, making ourselves talagang functioning, then talagang may quality of life ang person. Na hindi nagtatapos yun sa diagnosis mo, but you can get out of that journey, because you are following this factor, these changes in your lifestyle. Okay? Di ba? Napaka-interesting. So, mag-stay pa po tayo, and then we will have another one, application of our ozone therapy, of how to have a longevity and a long and satisfied life sana, po? Long and well-lived life. Yes, and a healthier life, okay? Abangan nyo kami sa aming pagbabalik. Thank you po sa ating mga doctors. Babalikan po natin sila mamaya. Pero ngayon, Kuya Juray. Yes, Deb. Naku, marami ka nang na-interviews ng mga pasyente natin, di ba? Anong pakiramdam tuwing naririnig mo yung mga healing testimonies nila? Actually, Deb, minsan emotional ka rin bilang isang tao, as human. Nakikita mo yung mga pasyente na umiiyak dahil ito yung pagdaanan nila, dumaan sila sa yung iba talaga, wala ng pera, yung iba talaga, yung alam mo yung nalugmok yung buhay nila. Pero nung dumating sila sa atin sa clinic, we share about ozone therapy, higit sa lahat, because dito sa Ozone Med, holistic ta. So, we not just, hindi lang natin tinuturuan yung pasyente kung anong dapat nilang gawin, anong nilang dapat na may tulong ng ozone therapy. But syempre po, ginaguide po natin sa with the help of our mga chaplains, ang ating mga pastors sa bawat branches, we guide them na i-point natin siya kay Jesus. Kasi si Jesus lang talaga ang ating ultimate healer, Kahit gaano pa kaganda yung ating ozone therapy, pag wala silang tiwala na pagagalingin sila ng Panginoon, of course, mag-manifest din sa lawas nila. Napakalaking blessing diri sa amo sa Ozone Med nga nakita namo ang journey sa among mga pasyente from sickness to healing, From sickness to healing, to talagang magiging testimony sila na totoo ang kagalingan ng galing sa Panginoon at totoo and proven and tested ang atong ozone therapy. Tama ka dyan, Kuya Juray. Napakadami na po nating narinig ng mga healing
amazing stories and overcoming journeys na naging inspirasyon sa karamihan po ng ating mga bagong pasyente. Usa na usab ka bagong testimony ang among idalit kaninyo karon. Atong mahibaw-an kung unsa ang iyang gagian, unsa ang iyang sakit o giunsa niya pagsugod dinhi sa Ozone Med Wellness Clinic. Ug karon, kumusta na kaha siya? Ug manghinaot mi nga kini iyang testimony, mahatagan ni ninyo og pagtulunan, makahatag mi ninyo kung unsa angay buhaton. Kay kini nga testimony gihatag ni niya kinasing-kasing para kaninyong tanan haron mahatagan kumo kamo og bag-ong pagtulunan. Ato ning tan-awon. Hindi ko po alam kung ano yung nakita sa akin kasi inilihim sa akin ng pamilya ko. Sabi ko pong asawa. So, dumating po yung araw ng check-up ko sa Medical City. Doon po binasa yung result ng aking biopsy na sinabi nga po na endometrial cancer stage 2. Alam po naman natin na pag sinabing big C, ando na po yung takot, yung parang nawawalan ka ng pag-asa. May paglihim na pag-iyak sa gabi na hindi ko pwedeng pakita sa kanya dahil mahirap sa damdamin, sa isip, at isa na rin yung mga paraan na gagawin mo, iniisip mo na. So talagang na-challenge ako. Ako nga po pala si Numelita Escal Fernandez, na kilala sa tawag ng Mamilet. Ako po ay na-diagnose ng endometrial cancer stage 2 last 2003, September. Ako po ay naoperahan last September 2 sa Queen Mary Hospital po. And hindi ko po alam kung ano yung nakita sa akin kasi inilihim sa akin ng pamilya ko. Sabi ko pong asawa. So, doon po sa pangyayaring yun, ayaw po kasi namin mabigla siya sa kung ano man yung resulta ang nakita ng doktor. So, nag-decide muna po ako bilang asawa na kaya ko kagad biglayin siya na sabihin sa kanya. So, kinausap ko po muna yung aking ipag, yung aking biyanan. Kasi emotional siya eh. Hanggat maaari, dinidibdib niya pagka nagkaroon siya ng konting problema. So, yun po yung medyo weakness niya. Dumating po yung araw ng check-up ko sa Medical City. Doon po binasa yung result ng aking biopsy na sinabi nga po na endometrial cancer stage 2. Nung sinabi pong may cancer ako, parang gumuho po yung mundo ko. Kasi parang inisip ko, paano ang anak mo? Asawa ko, yung passion ko sa pagtuturo, lahat po parang hindi ko nga po alam kung paano ko nakalabas sa Medical City. Para po sa isa ko na. Kasi isa po ang binigay sa amin. Ang tagal po namin siyang hinintay. Natakot po ako para doon, pero baliktad po pala. Pag-uwi po namin ng bahay, ang nagbigay po sa akin ng nakasaloob talaga yung anak ko. Sinabi yung mami, huwag kang umiyak. Galing ka. Nagagamot na yan. May paglihim na pag-iyak sa gabi na hindi ko pwedeng pakita sa kanya dahil mahirap sa damdamin, sa isip. Sabi nga ay dahil may isipin akong ganun, naepektuhan ng aking katawan. So, nakalbo ko, hindi ako nakapag-focus sa trabaho ko. Ako rin po noon na nakakita ng paggising niya, yung hair ay nasa pillow. Unti-unti po siya talaga na nagbabanish. Hanggang totally, even a single strand, nawala po talaga siya. As in, bald po talaga, nakikita po sila dito talagang as in, wala. Pero before po ako ma-operahan, hindi ko po alam kung bakit binabrowse ko po tong Ozone sa FB. Yung po pala may purpose sa akin ang Ozo. Siguro po sinasabi na ito anak yung para sa iyo. Ito yung magbibigay ng panibagong buhay sa iyo. So ginawa po ng asawa ko, tumawag po sa Ozone. Kasi ayoko po ng chemo, ayoko po na. Actually, ang OB ko po ayaw din. Naniniwala po siya sa inyo, sa Ozone, na ito ay isang magandang treatment para sa kagaya ko. So,
tumawag po siya ng Ozone, nakausap po namin is Ozone Batangas. Ibinato po agad kami dito, sir, meron na po dito no. sa Angono. Just so happen na siya rin pala na hindi ko alam na unexpectedly na yung palang si Nercy ay ganun din sa akin. Na sabi ko sa kanya, may nakita ako na ozone dito sa Angono, Rizal. Napakalapit lang. Pinag-isa ni Lord yung aming binigay sa amin. So, ginawa, tinawagan ko kaagad. So, hindi na ako yung dalawang isip pa. Sabi ko, Panginoon, eto na yun. Sinimulan po ako ng session dito. 1 pass, 2 times a week. For 10 session po. And it's so napakalaki yung miracle po sa akin kasi after 2 session lang for 1 week, 2 lang po. Dito na pagtagumpayan na namin parang higit pa sa promotion nangyari. At sabi ko nga, nung ako'y nagka-book, nasa ko sa misis ko, binibiro ko. Sabi ko, bumabalik na yung dati ko itsura. So, nung nakita naman nila ako na ganito, bumalik. At mas gumanda pa nga ang aking katawan. Actually, napakarami pong taong nagulat nung nagka-book na siya. Sabi niya, paano? Anong nangyari? Sabi niya, wala akong ginamit, sumasama lang ako sa asawa ko. Ganun po. Kaya, talagang napakalaking tulong po ng ear insufflation. Kasi nga sabi, ear insufflation na sakop is from here up to the head. So siguro yung mga stress na nadulot ng aking kalagayan sa kanya is napakalaking factor po doon na nangyaring alopecia sa kanya. And then sabi po ni Doktora, okay, tapusin natin hanggang ika-10 and then 2 more marker again. And then sa ika-10 session ko po, nag-vaginal insufflation po ako. Sinunod ko po lahat ng sinabi niya. Dinisiplina ko po talaga ang sarili ko sa pagkain. I make it a point na healthy po lahat. Nag-exercise ako. Talagang napakalaking bagay po ng lipit up po. Kasi kung nabigay niya po sa akin ito, gagawin niya po dito. Sa tulong po ng ozone na napakalaki, nilinis niya ang buong katawan ko. Tinanggal niya lahat ng sakit. Sobrang salamat ko po sa ozone kasi wala ni isang sakit, wala ni anong pain ako naramdaman. Lumabas, pumasok ako ng ozone na kondisyon na gano'n. Lumabas ako ng malusog ako. At sabi ko, sobra silang mag-alaga. Ang follow up, ang tawag, ang kumusta. Every time nilalabas ang result, andun po sila lagi. Sa mga nanonood po, ang gusto ko lang i-share is never lose hope. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Bilang mag-asawa, kagaya namin, ay kung dumadaan po kayo sa pagsubok na kagaya namin, just hold on to each other po. Be always there side by side. And lagi po yung ilip kay Lord kung ano yun. Kasi ibibigay niya po yung pinagpe-pray natin, yung desire ng heart natin, much more than we deserve. Kahit po kanina sinasabi ko, I am an ozone believer, I am an ozone user, and I will be always dito. Kahit po sinabi ng doktor na po, okay na ako. Sabi ko, hindi po. Once a month po, bumabalik pa rin po ako dito. Come back. Let's have a recap yung pinag-usapan natin, Doktora, about longevity. No? We have learned that there are measures to test ng longevity and the quantity of the lifespan of a person or a community. No? And we are also able to see all those places, sana, all lahat. All lahat. Ano yun, I mentioned about the Loma Linda in California, and then we also have the Okinawa, Japan, and then in Sardinia, Italy, and then in Greece,
and then in Costa Costa Rica Rica. and the Himalayan area or Himalayan region. And nag-end up tayo doon sa cognitive Yes, function, Doktora, na cognitive function. talagang pati yung cognitive function ng mga elderly na proven at nagkakaroon ng enhancement na hindi sila umuwi sa dementia or even in Alzheimer, which is the usual and common sa mga elderly. Yes, ang no? dami ngayong dementia, no? Di ba? Wala pa, early lang pala, 65-year-old, Oo, parang may dementia na May no? symptoms na ng dementia. Sa Oo. US, parang lahat diagnosed ata with dementia. Oo nga eh. Sometimes meron na mga insurance din, issues. But again, to prove ourselves also and tayo din mismo para hindi tayo magkaroon ng ganong issues or health issues or mental health issues, then we are, I hope this discussion that we are doing here in OzoneMed would help you a lot and give you some more information. Now, another topic tayo, Doktora, no? How can we correlate this ozone therapy naman into the longevity natin na outcome, ano? Kaya tayo, parang evaluatein natin ano yung mga methods natin na how we administer yung ating ozone therapy dito sa ating mga clinic. So yung mga methods po that we administer here in Ozone Clinic are our autohemotherapy. Yun Yan po ang yung major ozone natin, drip. major. Okay? And then we have yung mga insufflation services, the rectal, vaginal, and urethral, and the ear insufflation, and our newest na procedure, the hyperthermic therapy. So part of the combination po ng ozone treatment, the HOT hot therapy, combination po ng ozone and hyperthermic therapy. Naku, talagang yan ang specialized dito sa Japan tuloy. Dito sa Davao area. Davao, Japan. Pwede rin naman Davao, Japan. Ang dami Sub-Saharan Japan. Right. Ang ganda talaga. I mean, we're talking about the hyperthermic. It's because Tara the na nga sa skin. Japan, Doktora. Kaya pa tayo nagja-Japan. Yeah. Puntahan natin yung mga centenarians dyan. Yan, mga centenarians dyan. At saka na-learn natin yung bento box. Yeah, si diba? bento The box. plant-based diet nila. Ay, talagang proven na yon. At yun pa nga tinuturo din natin dito. The Filipino way of plant-based diet natin. Hindi natin isasantabi mga gata-gata natin. Yung mga Masarap gata. yan. Oo, Very Doktora. healthy. Ito rin mga toge. Yes, good nutritional natin yan. Source of indigenous foods natin yan. Toge, good kamote, fat. taps, Yes, yes. talbos ng whatever. Yeah, and the advantage also of the hyperthermic, yung heat na yan, it improves the circulation. Yes, Doktora. Doon tayo papasok ngayon. Kung ano yung mga mechanism of action ng ozone therapy. Of course, no? Number 1 dyan ay yung improvement of the mitochondrial function. Yan. Paano ba pinapaganda ni ozone therapy yung mitochondrial function na yan? Kasi isa sa elements, isa sa pagkain ng mga cells, no? Yes. Pagka natanggap niya yung oxygen molecule na to, ay iyon, para bang nabuhayan na siya, na-charge na siya, yung mitochondria. And remember, the mitochondria is the powerhouse of the cell. Right. So Yan po meaning yung kapag may baterya. supply ng energy sa ating cell, everything is working. So Right. lahat po gumagalaw. So from ulo hanggang paa, meron tayong energy, meron tayong production. Buhay na buhay. Yes, kaya may utilization ng energy na to, buhay na buhay ang mga cells po ninyo. Kaya mag-ozone therapy po kayo. Okay? Number 2, meron pa tayong reduction ng mga chronic inflammation and even pains. Yes, Talaga, Doktora. Kaya pag may inflame, di ba nakakaramdam ng pains? Kaya sasabihin ba natin, meron bang effect sa pain management ang ozone therapy? Yes, Doktora. Ozone po will help, no? So Right. pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction ng inflammation. Right. We are talking about the scientists, the scientific basis na yan, mga cytokines and pain receptors na yan, ay talagang para siyang kinontrol na ng ozone molecule yung mga receptors na yun. That's why, thereby, alleviate, reduce the pain and inflammation of the issues ng pasyente. Okay? Again, we would like to remind our viewers po, if you don't know it, even if you know, ang ozone po here in Ozone Med Medical Clinic,
is we give po low dose lang. And then, we advise po talaga continuous treatment na low Correct, dose. Kasi, oo. yun nga, we have to repair the cells continually. So, ganun po ang mechanism of action ng ozone. Yan yung low dose concept natin. Low dose Kasi concept. the more that you are exposing our system, the whole body, ang body po natin are divided into system. Kaya pag mental, di ba, ang tawag natin doon ay yung neurological system. Okay? Mga nerves, the mga brain cells, ano? And then, pagka sa heart, cardiovascular system, no? Pagka sa lungs, respiratory system. Ayan, nagre-review na tayo ng anatomy, no, Puro system na. At yung mga gustong maging doktor, ayan, ako, may mga anatomy simulation na tayo ngayon. Oo, madaya, doktora. Noong panahon, nalalakakapal ng books natin, di ba? Ilan yung books natin? And then at the ngayon, same e-book. Ay, e-book na ngayon at saka yung mga cadaver natin ng araw eh. Ngayon, Dok, plastic na yung Naabutan mo ba cadaver. yun? Oo, Dok. Talagang laman kung laman. Ngayon, plastic na plastic. And then, meron pa nga e-anatomy na rin. E-anatomy. At talagang very digital talaga na approach. But again, importante yung ating interaction to our patient. Kasi mahirap po para tayong AI na nga. Although nasa AI generation na po tayo, iba pa rin yung pakikipag-usap po ng doktor. Si Bill Gates kasi, gusto niya yung AI na yan. Yan, ang interaction ng mga bawat doktor sa kanilang mga pasyente ay very important po itong communication na to. Kaya we go deep into that, interaction natin, and then maintindihan ng pasyente kung ano itong tinatanggap niya gamutan. Here in ozone therapy, Doctora, we emphasize social connection with our patients. Kasi we know, as we connect to our patients, there comes the healing as well. Not hindi lang po medical or treatment, no? But yung when you talk to the person, you hear and listen to them, they feel valued, it's part of the healing, the emotional and psychological part. Okay, we talk about the oxidative preconditioning. What ozone does is that it precondition your system. Pag sinabi natin oxidative, ito yung mga pag severe yung oxidation, that causes that causes the person to have sickness. Katulad niyan, kung ikaw ay masyadong exposed sa pollutants like fumes, yung nasisingot mo araw-araw, mga seafarer who are in the underground cargo, yung nasa machine, wala nang lusot-lusutan ng hangin nila doon. Kaya karamihan sa kanila talaga lung problem, and then they end up bald. Sa superheat naman, super heat doon sa cargo. Meron nga kaming naging cause ng nasopharyngeal niya. It's because of the fumes that he is being exposed to, noon sa inner part of the cargo. Okay? So, mindful po tayo ng environment natin. These are all polluted that add on to the causes of some diseases. Hindi lang pala smoking, Doktora, no? Hindi lang smoking. Mga fumes right. din, no? Mga nasingot chemical natin. toxics. Even yung mga pinapahid po natin, externally. Yes. Kaya nung nagkaroon ako ng cancer history, tinuruan din kami na maging very mindful, watchful on the content and the ingredient of what you are applying to your body. Even yung mga makeups, kaya may makeups ang para for cancer patient. Kasi sometimes all of these ingredients are carcinogenic. Yes, Doktora. It transform into a cancer cells. Pero mga taong Doktora ngayon, marang conscious na rin, no? Alam nila yung paraben-free, sulfate-free, di ba? Propylene glycol, di ba? Yun ang mga molecules that carcinogenic. Yes. So we are also, the hyperthermic pad also prepare the patient to a preconditioning oxidative state, Hindi naman kailangan natin ng super severe oxidation or oxidation state, but what ozone does is that bring in the patient into a preconditioned mild type of oxidation. Kasi pagka may konting oxidation na yan, nagtatransform yung mga molecules na yan in the cellular level. To the point na talagang magfa-function siya uli. Yes, for repair, Doktora. Repair, yes. Yun ang mga words natin. There is repair, there is regeneration. Restoration of the function, relaxes, yung mga stiff. Kaya kita nyo, pagka minamassage din po tayo, and then we apply also heat from the oil,
And the mere fact ng yung reflex na yun, yung pag-touch pa lang na yun, there is some waves, no? Impulses that helps also bring forth the healing. The pressure, transformation. doctor, application ng pressure. Yeah, pressure. And then, mismo yung light touch nga lang na ganun eh. Meron ng Merong- sensation. Meron tayong may mga nare-release na happy hormones Yes, inside us. serotonin, ang ating happy Ayan, hormones. the happy hormones, okay? And then also yung ating hormones for good sleep. Ay, kailangan din sa good sleep, doc, ng malapad na ugat o vasodilated Yan, vasodilatation. yan. So that's why po, one of the services na I'm really fascinated about is the combination therapy po. The ozone treatment and the hyperthermic therapy. Kasi nga po, ang ozone therapy, pinapapasok niya yung oxygen sa cells. Yes. Pero, kailangan po dumaan sa malapad na ugat. Correct. Kaya po, maganda yung combination nila. So, meron talagang effect po, ang mas magnified ang effect ng dalawa. Yes, so it helps also control the hypertension kung mataas ang blood pressure, no? And sa mga diabetes, doktora, yung mga nagbabarong ugat na yan, di ba? Yeah. Yung mataas ang cholesterol. Diba? So, maka-flash out. No? So, Wow. lahat ng lumalaki yung ugat, paayo. Pabisaya, pa-okay, paayo. Paayo. Yan, ako talaga. Yes, you can speak in our language so that we can reach for more people, no? And then, immune system modulation. Naku, doktora, kailangan natin ngayon kasi marami ng cases daw ng monkeypox, no? Oo. Talagang I'm so confident. But we cannot combine mga natin dito. Of course, we are concentrating sa mga cancer patient natin. Okay? So, to prevent us also from getting all of this monkeypox, na talagang Mag-increase yung immune system natin. Increase ang immune system natin. There are a lot of ways. And one is that when you have lots of oxygen in your system, iyan na po, lalakas ang ating mga naturalesa. No? And then, of course, ang ating supplementation program that would help also while you are away from the clinic. All of this supplementation will really help you increase and sustain the level of the oxygen in your system. Okay, so next is lastly, improve the circulation. Yan. Nako, kasama na rin yan doon sa hyperthermic natin. Yes. And even the oxygen therapy through IV infusion, talaga pong dadagdag at dadagdag yung flow. No? Magiging maganda yung flow of the blood, magiging flow ng circulation ninyo. Pagka ang blood natin, sabi nga ganun, tandaan natin, this is the basic principle. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. Yes, diba? doktora. Yun ang ating masasabi natin na prognosis, no? And then if really yung patient is very determined, yung willpower niya. Kasi mahirap din po, no? Sasabihin natin, ito yung tool natin ngayon, pero wala na namang willingness yung pasyente. Diyan po pumapasok yung isang weapon na ginagawa po natin. We pray for that person to be able to really evaluate himself, no? And what's the cause of all this illness? Alam niyo ba talaga pag ninineglect natin yung sarili nating katawan, the very temple na binigay sa atin, the very gift of life na binigay po sa atin ng Panginoong Jesus. Okay? So, babalik po tayo doon, yung spiritual evaluation din natin. At sama-sama po kasi ito no? When our spirit are in tune with our Creator, the physical aspect will manifest. Down the line na talaga yan. Lahat yan, physically, emotions, and everything will just go aligned. And we're so thankful, Doktora. Talagang I'm so thankful for you also opening the door here in Davao. You as a channel of blessing also for some people sharing on this kind of information, no? Extended life, and yun yung reward din natin. Expect natin din kay Lord, that the Lord would reward us with all of this knowledge that we are sharing to our patient. And even now, wala naman kayong mga diagnosis, and to keep yourself very well in a state of wellness, yun ang talagang true health, no? Health in the mind, in the body, and in our spirit. Yun ang true health. Yes, the natin. true health. Okay. So here in Ozone Med Wellness Clinic po, not only we manage or we help you manage your illnesses or treat your diseases, but we are here also to assist you in your spiritual journey. Because we believe if you have the peace of God,
then everything follows. Amen. Okay. At this point, we would like to end this discussion and we'll lead them in prayer, Doktora. Okay? So, kayo po na narito sa Davao, anyayahan po namin kayo na tayo po sama-samang lalapit sa trono po ng biyaya at grasya ng Panginoon upang acknowledge po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano po? Wala pong imposible sa Kanya. What we are declaring is that what we wanted to happen to us, no? Kaya po tayo po ay magkaroon ng panalangin. Samahan niyo po ako. Sundan niyo po ang panalangin ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan. Ang biyaya ng buhay ay galing sa iyo. Kaya ngayong Panginoon, kami po ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya at grasya. Napatawarin mo kami sa aming pagkukulang, sa aming pagpapabaya, sa aming lupang katawan na ito. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga kasalanan aming nagawa, sa isip, sa salita, at sa mga taong nabigyan po namin ng kasakitan. Lord, forgive us in all of these sins that we have committed, even omitted, and even in the future that we are about, Lord God, because you are true into your promises, that you are true God yesterday, today, and forever. You have done it all in the cross of Calvary. Kaya ngayon, Panginoon, kinikilala po namin ang importansya ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay ay upang akuin namin, Panginoon, ang iyong pangako na buhay na walang hanggan at kaginawahan, kagalingan sa mga lupang katawan na ito na binigay mo po sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Binubukas po namin ang aming puso, tinatanggap ka po namin bilang aming Panginoon, tagapagligtas at dakilang manggagamot. Mula ngayon, kami susunod sa kalooban mo. At ito ang kalooban mo sa amin, na magkaroon kami ng buhay na walang hanggan at kalakasan upang kami makapagpatuloy magpakahayag ng iyong kabutihan at ng iyong grasya, Panginoon, sa lupang ito. At salamat po, Panginoon, sa pangako mong kagalingan sa sino man tumanggap sa iyo at kumilala na ikaw po ang dakilang manggagamot. Sa iyo po namin inihahain ang lahat ng ito at kinukumit ang buhay na ito, Panginoon. Salamat po sa extended life na binibigay mo po sa amin at sa bawat buhay at hininga na ito na biniyaya mo, magamit namin sa kapakipakinabang na bagay at maibalik ang kapurihan tanging sa pangalan mo. Ito po ang dalangin namin sa kapangyarihan at mapagpalang pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Naku, maraming salamat, Doktora ko, sa talagang salamat po sa oras na binigay mo po at karoon tayo ng ganitong discussion. Sige, imbitahan natin ang ating mga kababayan dito sa Davao. Yes, Doktora. Maraming salamat po sa lahat ng viewers ng Davao City, mga Davaoenyo. Salamat sa inyong lahat. And binabati ko rin po at ini-invite kayong lahat. The same thing po with Sorsogen Region, Cotabato Region. No, marami na-expand na po kasi ang mga pasyente natin. So lahat po na nakarinig ng aming session dito, aming pong video session dito, we are inviting you to come to our Davao branch po. Dito po sa General Luna Street, Salvacion Building, ground floor. Every Monday po kami to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Okay, thank you very much at makita po namin kayo muli sa ganitong episode. Marami po salamat. See you in our next episode. God bless! Daghang salamat po mga doctors. Yes, makita ta, Doc, sa susunod nga episode. At sa ating pong mga nanonood ngayon at nagsubaybay sa ating episode ngayon sa New Start, umaasa po kami na marami kayong mga natutunan sa topic natin today. And you can also send your requests, your messages, kung ano po yung mga topic na gusto nyong mapag-usapan ng ating mga doctors dito sa New Start. O kamo nga nagtanaw din ha, kung apa mo yung mga kailangan, wala gyud makatanaw kani nga episode, i-share ni kay daghan pa sila dapat magkatunan kung unsay angan nila buhaton kung naa sila'y sakit. Ug syempre no kamo nga nagtan-aw karon,
special kamo para namo kay kung kamo nag-scan sa QR code, kining QR code yung nakita karon o yung nakita ganiya sa discussion sa atong mga doctors, makakuha mo special discount sa atong mga branches dinhi sa Ozone Med Davao, Bacolod og sa Cebu. Busa, grab ninyo ng opportunity nga makakuha mo special discount kung kamo magpakonsulta sa among mga clinic. And to know more about ozone therapy, please visit our Facebook page, Ozone Med Wellness Clinic, or our website, www.ozonmedclinic.com. Please follow us also in our social media pages on our TikTok and our Instagram. Ako po si Deborah. Magkita-kita ta sa sunod nga episode dinhi lang sa CCTN Channel 47 ug sa mga local cable channels sa Visayas ug sa Mindanao ug syempre sa atong mga online. Busa, atangin ninyo ang sunod namo nga episode. Ako si Jure ug kamo nagtan-aw sa New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk Season 3. Atangin next week. Bagong topic natin is about toxins all around us, and it can cause a lot of harm and even cancer. Yes, because alam niyo po, marami po kasing nagtatanong, anong nagiging cause ng cancer, no? Well, actually, because as you mentioned, walang definite na cause na ma-pinpoint, pero there are risk factors. Yes. So, what is a risk factor? Kung tatanungin ng mga pasyente, Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhi lang sa CCTN Channel 47.